Ang pangalan ng mga pagkaing ito, tunog SPG o nangangailangan ng strong parental guidance. Medyo bastos kasi ang tunog, pero para naman sa mga nakatikim na, hayop daw sa sarap. Hindi raw para sa mga masiselan ang paboritong ulam at pulutan ng mga tiga-Bukawi sa Bulacan. Gawa kasi ito sa parte ng baboy na madalas iniitsapwera o itinatapon lang. Ang pangalan, medyo nakaka-eskandalo. Ang sinuso ng baboy. Ito ang sinuso o mammary gland ng baboy na paborito nilang iprito na parang liempo. Dede talaga siya. Yak. Nakakadiri pero masarap. Dito sa food stall ni na Eddie, 6 hanggang 10 kilo ng sinuso ang iniluluto at ibinibenta nila kada araw. Dahil pahirapang makahanap ng supply nito sa palengke, hinahango pa niya ito sa supplier niya sa Pampanga. Ito po yung mga nipples niya, nilabasan po talaga ng gatas. Para lumambot, pinapakuluan muna nila ito sa isang malaking kawa. Pasabay ng liempo. Para mas lalong sumarap, lalagay ko na po yung asin, pampalasa po. Isinasalang nila ito sa isang pugon na ang konsepto mula pa nung dekada 80. Ang improvement na ginawa namin, yung feed tank ng fuel. Lahat ng ginamit naming materyales, puro stainless. Ang gamit nilang panggatong, ipa o yung pinagbalatan ng palay. Ngayon po, malampot na po siya. Natutusok na po eh. Okay na po, hanguin ko na po para maprito ko na po. Ang pinalambot na sinuso, sunod na i-deep fry sa pinagprituhan ng chicharon. Golden brown na po, tsaka po pag tinusok ko po siya, malambot na po talaga. Perfect daw itong i-partner sa kanilang homemade na sausawang suka. Ang presyo ng putahing ito, 850 pesos kada kilo. Para siyang atay na magaspang, malambot ang loob. Dibdiban man ngayon ang labanan ng mga nagbebenta ng piniritong sinuso ng baboy sa kanilang bayan, kumpiyansa naman si Eddie na angat ang kanilang luto. Na recipe pa raw ng kanyang tiyo Francisco. Dati kasi magta-tricycle ako. Ngayon, yung misis ko, beautician. Nung mapangasawa ko siya, naisip na magtayo ng liempuhan. Yung mga sinuso, tinatapon lang yan. Naisipan ko, magluto. Talaga perito lang yan eh. Bakit? Nagusto ng mga tao. Pero taong 2014, ang misis ni Francisco na si Mameng namatay dahil sa sakit sa atay. Yung tindera ko, siya nagtuloy ng pagluluto. Hindi kami magkasundo. Pinatigil ko na yung pagluluto. 10 taon ko na siya ini-encourage na ibalik itong hanap buhay na to. Hindi ko siya mapilit na ibalik. Hindi na kaya ng katawan ko. Yung puhunan, nawala. Kaya si Eddie nag-ipon ng puhunan. At nitong nakaraang taon, muling binuksan ang Aling Mameng's Original Liempo at inihain din ang orihinal na piniritong sinuso ng baboy ng kanyang tiyo Francisco. Pinut up namin para ituloy namin yung legacy. Nitong nakaraang taon lang din, ang piniritong sinuso ng baboy idineklara bilang isa sa mga natatanging heritage food ng probinsya ng Bulacan, habang si Lolo Francisco kinilala bilang tagapagsulong ng kalutong Bulakenyo. It should be recognized by yung contribution niya sa kasaysayan at sa mayamang kultura ng Bulacan. Ngayong malamig ang panahon, isa sa pampainit ng katawan ang paghigop ng mainit at malasang sabaw. At tsak, mapapawi raw ang pagod sa dinarayong goto ng San Juan sa Batangas. Dahil sa dami ng sahog, ika nga nila, mamumuwalan o mapupuno
ang iyong bibig. Meron kasi itong laman, taba, balat, pati na ari ng baka. Ito ang gotong bulalo na ari ng baka na 2 dekada na raw specialty ni Oliver. Ang Goto Maynila ay may lahok silang lugaw. Ito naman Gotong Batangas, puro laman ng baka. Ang mga ipinangsahog ni Oliver sa kanyang goto, siya raw mismo ang namimili sa kalapit na bayan ng Padre Garcia na binansagang cattle trading capital ng Pilipinas. Madaling araw pa lang, abala na sa kusina ni na Oliver. Ayos na ayos yan. Wala yung dulas, wala yung amoy. Ang batinbol niya hindi nababa ng 6 na kilo. Pag puro batinbol lang ang ating ilalagay, hindi itong lalasa yan. Minsan nilalahokan din natin ng mga ribs at saka balat, saka laman loob. Itong sinala natin at suwete, lalagyan natin ng asin para kumulay at pampalis ng anggop. Si Oliver, pinapatungan din ng kahoy ang takip ng kaldero. Mas mabilis lumambot ang karne pagka ganito may dagan. Humigit kumulang sa 4 na oras ang proseso ng pagpapalambot. Ang gamit naman niyang gatong, kakawate o madre de cacao. Dahil yung aroma ng kahoy ay nakakapagpasarap din sa isang niluluto, lalo na sa goto. Pwede na itong ating sabaw. Kada serving ng gotong bulalo na ari ng baka mula 168 hanggang 224 pesos, depende sa laki. Masarap sa bunganga. Panalo. Tayo mga Pilipino, as mula sa panahon na bago dumating ang mga Espanyol, ay tinitiyak nila na wala silang nasasayang sa mga kinukuha nila bilang pantawid gutom. Bago magbukas ng sariling kainan, sumakit daw muna ang mga buto-buto ni Oliver sa dami ng trabahong kanyang pinasok. Pag panahon ng kontraksyon, talagang asbok ang likod mo sa paghahalo ng simentaw. Hindi pwedeng magpahina-hina ka, hindi ka kikita. Ito naman tiyuhin ko, may katayan sa Padre Garcia. Sabi niya sa akin, para mapundo ka na sa isang trabaho, ikaw ay magatinda na lang ng guto. Hindi niya inakala na dahil sa kanyang goto, siya'y aasenso. Napatapos ko yung 3 kong anak at nakapagpundar din po ako ng aking maliit na bahay. Ang tanong naman ni Pasita sa mga parokyano sa kanyang kainan sa Pateros, how do you like your eggs? At isa lang daw kanilang isinasagot. Adobong itlogan. Ang kanya kasing specialty, hindi lang gawa sa itlog ng itik, pati na sa matres nito. Ito ang adobong matres at itlog na itik o kung kanilang tawagin, adobong itlogan. Ang mga itlog ng itik na inaadobo ni Pasita, yun pang mga premature o nakukuha pa sa matres ng itik. Ito yung matres, then ito yung mga pondo niyang itlog. Pero dahil hindi lahat ng itik may itlogan, mabusising kinakapa ang kakataying itik ng supplier ni Pasita na si Elmer. Yung makakapa mo kasi na matigas yung pinaka-puwitan niya. Understood na yun na may itlog siya sa loob. Si Pasita, dating tindera ng karne. Talagang hindi sapat yung kinikita ko. Lalo na pag magtutuition, bayaran ng bills. Hanggang nagtayo nga siya ng kainan, kasabay ng pagbenta ni Pasita ng adobong itlogan, ang pangingitlog din daw ng swerte. Nakabili ko ng 3 sasakyan, motor, at saka nakabili rin ako ng mga lote. Para matanggal ang lansa, nilalamas nila ito sa suka at asin. At saka ito pinakuluan. Lalagay na natin tong mga matris ng ito. Yung bawang ang sikreto para mawala ang lansa. ₱90 kada serving.
Parang balon-balon. Manamis-namis na may spicy. Parang penoy lang. Malambot. Yung mga laman loob or yung internal organ ay mataas po talaga sa cholesterol. Dapat pong kinoconsume natin in moderation. Sa tawag at pangalan ng luto at ulam, marami na ang naiintriga. At kapag nasampulan, sigurado raw, mapapahayop ka sa sarap! Panalo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.